And magandang umaga sa inyong lahat, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. So today is Tuesday, another day, another vlog. Napaaga yung alis ni Joyce dahil may seminar siyang kailangang attendan sa downtown. And so dahil doon, since ako din, kailangan ko rin umalis around 8 a.m. which yun naman talaga yung oras ng pag-alis natin. Good thing na lang si Cal is 9:30 yung kanyang pasok dahil tawag doon is PLT. Dahil nga 9:30 siya, so nirequestan na lang namin na si Cal na lang yung magdala kay Tita June at Tito Jeff para maihatid si Clark sa school. No, na timing lang na tama yung oras at mayroong pwedeng mag-attend kay Clark kina Tita June. So today nga, papasok tayo ulit. And as you can see, no, even in the morning, para lang at least makapagbigay tayo ng vlogs, no, makapagati tayo ng vlogs sa inyong mga nanonood sa amin. Kahit sa umaga, after kong magbihis, magayos, no, nag-upload tayo, nag-edit tayo, gumagawa tayo ng mga last minute checks natin in preparation sa mga uploads na ginagawa natin. This week is a short week for me. Kahapon nga is a compressed day natin. Nakagawa tayo ng mga routines natin and errands natin kahapon. And nakapag-shoot din tayo ng kaunting vlogs. Ayan, nagising na nga si Clark. So, tulungan ko na siyang maghanda, mag-prepare, and then magkita na lang tayo ulit maya-maya. So, nabili na nga natin si Kaal kung anong gagawin niya. Anyway, good thing na rin na si Joyce nag-iwan siya ng mga post-it notes para kay Kaal, para hindi niya makalimutan yung mga instructions sa kanya. So, that's a good trick na ginagawa ni Joyce. Kapareho nung don't forget yung pagdala ng bag, kung ano yung jacket na susuotin niya, that will help him not forget kung ano ba yung mga dapat at na gawin niya sa paghatid niya kay Clark na Tita June. Sabi ko nga kanina, no, today is Tuesday, so 2 days na hindi ko makakasama si Joyce sa lunch dahil nga nasa seminar siya sa downtown. That's Tuesday and Wednesday. So I'm thinking on those days, it's either magtipid tayo and to have lunch na lang sa office, or tipid in a way na sa bahay tayo mag-lunch, no? Tanghalian, para sa ganoon mga leftovers na lang ang ating kakainin for our lunch, since yung break natin is 1 hour. Pero today nagdala ako ng lunch nga para mag-gauge ko, no, kasi meron akong project na hopefully ila-launch today. So yun yung dahilan kung bakit nagdala din tayo ng lunch, para na sa ganoon kung halimbawa meron pang kailangang ayusin, pwede ko siyang ayusin doon sa opisina during my lunch. Pero kung halimbawa naman I think na matatagalan pa at meron pang mga inaantay na proseso sa sistema, siguro dadaling ko na lang yung lunch ko and kakainin ko sa bahay, para na sa ganoon makapag-vlog pa tayo, magamit natin yung oras natin para makapag-vlog for our next video. So tignan nyo yung huling upload natin, yung unboxing, yung gadget na binili natin, which is yung Hoover X1 drone. Panoorin nyo yun kung hindi nyo pa napapanood, kung mahilig kayo sa mga gadgets at mga new technology na available para sa mga hobby enthusiast na kapareho ko, no? Again, that's my first drone device na gagamitin natin for our vlog. Hopefully, may napulutan kayong impormasyon at nakita nyo naman yung mga video clips na shinare natin doon sa ating vlog. So nandito na nga tayo sa ating opisina. Usually pinapaagahan natin talaga ang pasok on a Tuesday and Wednesday kasi nga nagkakaubusan ng parking. So unahan. So it's currently 8:12. Hopefully may makuha tayong parking nang walang problema. Usually napupuno kaagad to So umalis tayo sa opisina umalis tayo sa bahay ng alas 8.
Yun, buti na lang, meron tayong nakuhang parking. Okay, nandito na tayo. Magkita na lang tayo ulit mamaya. Hopefully kung makapag-lunch tayo sa labas, tutuloy natin yung vlog natin for today. So TV fam, so nasa food court tayo ngayon, having lunch. And ang lunch natin, Tuesday special, KFC for almost $4.50. Yan, kain tayo, late lunch tayo. It's currently 3:30 p.m. So meron tayong 1 hour lunch. Yan yung kagandahan din dito sa work eh. Parang wala siyang fixed time to have lunch. So you could just go out as long as well within the time yung break mo. So kain muna tayo. Okay TV fam. Again, uwian na. Long day. Yun nang sometimes na-feel mo na medyo mahaba yung araw. Lalo na ngayon na ang bilis ng dumilim. No? 5 o'clock pa lang, pero pagtingin mo sa labas, kala mo alas 7 na ng gabi. Ayun no, ang dilim-dilim na. And take note, hindi naman umuulan ngayon ha. Ang dilim na, di ba? Anyway, at least medyo naaninag nyo pa rin naman ako. Dahil may ilaw pa rin kahit pa paano. Makakatulong ba ito pag binukas? Bukas natin. Long day, tapos tayo 5 p.m. Although tingin ko mas mauuna pa rin ako kay Joyce kasi nga si Joyce galing sa downtown at nag-commute siya. I'm pretty sure matatraffic siya dahil usually pag uwian sa train, medyo siksikan yan. Ako nga ang ginagawa ko dati sa Vancouver Station sa may near Cambie, Broadway, near that area. So usually pagka pauwi ko, dumidiretso pa ako papuntang waterfront kasi nga punong-puno yung train. At ang kagandahan nun pagka pumunta ka papuntang waterfront is that yun na kasi yung pinaka last station. So doon sa last station babaan na ang lahat, and then madami kang space para sa chair mo. So pwede kang mamili talaga ng pupuntahan mo doon or uupuan mo doon sa train. Yun yung isa sa advantage kesa sa makikipagsiksikan ka tapos tatayo ka lang the entire time. Yun yung ginagawa ko dati. Pero pag halimbawa wala naman ako masyadong dala, sumisiksik na rin ako kahit paano. Yun lang din ang ginagawa natin, and it takes time lalo na sa mga rush hour na pauwi. Dyan medyo madami talagang sumasakay. Tawag dito, nagkakaroon ng nababagalan kasi nga ang daming bumababa, ang daming sumasakay, nakakadagdag yan sa oras ng travel mo. So pagdating natin nga sa bahay, paliliguan na rin natin si Clark dahil wala pa nga si Joy, so wala magpapaligo sa kanya. And then sabi ni Joyce kanina sa akin, nag-message siya, sabi niya, gusto nyo ba ng Jollibee for dinner? Of course, sino ba namang hindi oo, no? Dahil Jollibee yan eh. Hindi naman tayo araw-araw kumakain yan dito sa Vancouver. Pero kanina nag-lunch ako dun nga sa clip na nakita nyo kanina. Ang lunch ko kanina is, ang tawag doon is Tuesday special ng KFC. Yung 2 piece of chicken plus french fries, it's only $3.99. So natatandaan ko dati nung sa Best Buy pa ako nagtatrabaho, and Geek Squad field agent pa ako noon. Yun yung kinakain namin usually on a Tuesday dahil nga mura. So may 2-piece chicken ka na, may fries ka for only $3.99. Alam mo, ang tawag doon dati sa promo na yon is Toonie Tuesdays. The reason kung bakit yung tinawag na Toonie Tuesdays kasi $2 lang siya yung presyo niya. Pero ngayon, no, sobrang ang laki ng pinagbago. $4 na siya ngayon imbis na $2. Kaya ang tawag na nila ngayon is Tuesday Special at hindi na Toonie Tuesdays. So yun yung backstory doon. So sabi ko nga, although nag-chicken na tayo kanina, no, sino ba naman tayo para humindi ng another chicken which is Jollibee. Hopefully may dalang spaghetti si Joyce kasi medyo nagkikrave din ako ng spaghetti ng Jollibee. And then na lang yung ating kakainin imbis na chicken.
padaanin na natin tong kotse na umaano sa harap natin. Yun pala yung nakakadagdag din pala sa traffic dito is yung mga tumatawid. So yung traffic talagang tumitigil para padaanin yung mga tao. Bukas na natin yung ilaw. So yun na nga, bukas ulit ang mangyayari niyan is same routine yung ginawa natin today. Dahil si Joyce nga meron pang second day of seminar na attendan niya sa downtown. And then buti na lang si Cal, available pa rin siya. Yung Tuesday schedule niya, PLT ulit siya tomorrow. So ang pasok niya is 9:30. So mahahatid niya si Clark doon sa kina Tita June at saka kay na Tito Jeff para maihatid siya sa General Curry. And then tayo, solo flight na naman tayo sa lunch natin tomorrow. Tomorrow is Wednesday and Wednesday is the busiest day sa office namin. Dahil yan usually yung araw na kung saan nakaset ang meetings ng mga team members sa office namin. Dahil lahat ng mga department meetings, mga team member meetings, nagaganap yan on a Wednesday. Kaya punong-puno talaga ang parking ng Wednesday. So, ang recommendation nga sa amin, pagpapasok ka ng Wednesday, it's either agahan mo talaga. Ang start namin usually is 8:15, kapareho nga nasabi ko. Dapat nandun ka na by 8:05 at the most para maganda yung parking mo. Pag pumalo ka na ng mga 8:10, iilan-ilan na lang ang matitira sa iyo na parking, mga gilid-gilid na minsan at times medyo mahirap lumabas dahil nga either may nakaharang or medyo masikip yung mismong stall. So tomorrow hopefully hindi tayo ma-late. Aagahan din naman natin yung gising. And o nga pala, sana napanood nyo yung pinaka last upload natin regarding doon sa drone na binili natin. Anong tingin nyo? Comment naman kayo. Any feedback na pwede nyong ma-share? Mayroon ba kayong natutunan? Na-illustrate ko ba sa inyo yung video quality na ibibigay nung drone na binili natin? Share nyo naman dyan yung comment nyo para lang sa ganoon malaman ko. And any feedback na pwede nyong maibigay sa akin para ma-improve pa natin yung mga ganyang visuals, let me know down below and susubukan kong aralin yan para continuously ma-improve natin yung vlogs natin in the coming days. Pinaka-goal kasi natin dyan kung bakit natin binili yung ganyang drone is because para makadagdag ng better entertainment para sa mga manunood natin. Siyempre, kayo yun. So, ito na nga, nandito na tayo sa bahay. Magpa-park na lang tayo. So, mamaya na lang ulit. Magkita-kita na lang tayo ulit pagka nasa bahay na tayo. Hello, TV fam. So, nakarating na nga tayo sa bahay. Nakabihis na rin tayo. Si Joyce naliligo dahil nga nag-commute siya, sumakay ng train. So, better na safe. Kaya naligo na rin muna siya. So, ito na nga yung sinasabi ko kanina. Ang dinner natin is Jollibee. Yan. Yan, may gravy. Meron tayong peach mango pie. At saka ito yung hinahanap ko, yung Jollibee spaghetti. Yan. So, antay lang natin makapag-ayos si Joyce and then kakain na tayo. Nakapag-dinner na rin tayo. So, today, magpapalit lang tayo nung ating filter cartridge. No, so nung in-install ko kasi itong counter namin, itong kitchen counter, naisipan ko na mag-install ng filtration system para sa pag-inom ng tubig. Although malinis na naman yung tubig from the tap, pero minsan kasi may sediment akong nakikita. So hindi naman siya harmful, pero hindi tayo sanay sa ganun. So, nag-install tayo nitong itong filtration system. Yung brand niya is Brondell. And then, meron siyang 3-stage under-the-counter na filtration. So, meron siyang sediment, meron siyang carbon filter, at saka carbon block filter. Pre-carbon filter and then carbon block filter. Yun.
So, dati ang kuha ko sa kanya, kasama tong mismong parang pinaka-faucet niya, plus yung filter is 116. Nakailang, ano na ba kami, palit? Nakatatlo o apat na ata? Tatlo. Ito yung pang-apat. Ang advice kasi dito is every year papalitan mo siya. Pero pagka halimbawa fast flowing pa rin yung lumalabas na tubig dito sa parang pinaka-faucet niya, hindi mo naman siya kailangan palitan. Pero ngayon mapapansin mo yung tulo niya hindi na ganun kalakas. Yan. So yan yung indication na yung filter mo kailangan ng palitan. So pakita ko sa inyo yung parang pinaka-ilalim niya. Ayan. Ayan, pasensya na kayo, medyo magulo yung ilalim. Ito yung in-install ko. So, kung makikita nyo, anong taon ba to? 2 years. 2 years din yung tinagal bago tayo magpalit. Kasi 2022, itong set na to. And then ito, lalagyan natin ng date yan, 2024. Papalitan natin. So, ngayon, buksan na natin to. Yan siya. Diba? Tapos meron pa yan kasamang kasamang battery. Kasi pag in-on mo yan, pansin mo, blue. Ay, kita nyo ba? Ayan, umiilaw siya ng blue. Usually kasi yan, after 1 year, iilaw yan ng red. So, ako ang ginagawa ko, pinapalitan ko na lang ng baterya. Kasi nga, maayos pa naman yung flow niya. So, battery na lang yung pinapalitan dyan. So, ang unang gagawin natin, ito nga pala, sensor to na iniiwan ko dito para kung magkaroon ng leak at pag yung water na touch tong dalawang contact na to, mag-a-alarm siya. So, yun yung system na nilalagay ko under the sink or lalo na dun sa ilalim ng aquarium. So, para mapalitan natin yan, etong in-install natin to, sasara mo lang yung valve. Yan, sara na yung valve. Double check natin. Yun, wala ng tubig. Ito, buksan na natin. Ito yung kinuha ko, actually yung iba, meron tinatawag na reverse osmosis system. Medyo, mas maganda yun kasi parang I think 7 stage yung filtration niya. Pero ang problem doon is medyo malaki yung ino-occupy niyang space. Ito yung napili ko kasi nga, hindi naman kailangan ng heavy filtration talaga yung tubig. Dito sa BC, kasi nga maayos yung lumalabas na tubig sa faucet. No? Kaya ang kinuha ko ito dahil nga malaki din kasi yung space na na-occupy ng reverse osmosis na system. Kasi may parang kasama yung kasamang tank. Ito wala na kasi mismo yung filter cartridge na lang. So you can just imagine, kaya siya 7 stage para kasi meron siyang 7 na ganito. Plus the tank. Yan. Okay. So, kuha tayo ng pentel pen din. So, isulat natin yung date dito sa mga cartridge. So, 11. Yan. Ligyan na natin ng date. Then, pressure. Tanggalin mo yung cap. May pakita ko sa inyo dito sa baba. Okay. So, ang gagawin dyan is, alam ko itinataas lang to, like so. Ayan. And then, twist. And then, pull. Yan. Meron lang konting tumulo. Pupunasan na lang natin. Yan. Ito, may tubig yan sa loob, kaya ingat kayo. Huwag nyo kagad siyang
babaluktot. Okay. Then, balik nyo. Next is yung green. Okay. Green. Makikita nyo may arrow siya, oh. Arrow at saka itong mark. Yan yung kailangan mong pagsabayin. Tapos kailangan mag-mark. Teka, bakit tumutulo? Okay. Last one. So, make sure lang natin lahat nakalock. Okay. I guess okay na siya. And then from here, unti-unti nating ibukas. Ito. Iwan na natin bukas yan. Yan. Tapos, unti-unti naman nating i-open yung parang pinaka-valve niya. Yan. Nagcha-charge na siya. Ayan, kita na. Nagcha-charge. Kasi pressurized yan eh. May tubig. May hangin siya sa loob. Normal lang yan. Kaya huwag kayong matatakot kung marinig yung may ganyan yung filter. So, nagkaroon lang siya ng system. Tapos, antayin nyo lang lumabas yung water. Ayan na. Kasi makikita nyo yung tubig niya ngayon, mas mabilis yung flow, di ba? Compared nyo kanina. So ngayon, ibig sabihin, bago na yung filter mo. Ayan. Ayan. So, imamax na natin to. Tapos double check lang natin kung may mga leak bago natin siya iwan. Usually, ang ginagawa ko, ito naman, naka-on naman to eh. Naglalagay ako ng tissue sa ilalim. Tapos, chine-check ko kung may leak. Same goes dito. Check mo din yan kung may leak sila dyan. So, napalitan na natin yung filter. I-run lang natin to for about 5 minutes. Para lahat ng mga residue ng filter mailabas niya. And then, pwede muna kagad siyang inumin. So, i-run lang natin to for 5 minutes and then okay na siya. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down.